Ayan guys, yung nahuli ko kahapon, ilaga ko to. Kuya pa na siya mga maninay. So i-brush ko to, tas ilalaga ko lang. Kahapon nahirapan pa akong maghuli nito. Sorry. Patay ang alimango. O, limango. Likway. So ngayon guys, ay luto na yung crabs. Oh, di ba? Yung crabs. Oh. Uy, mainit pa. Medyo mataba. Di ba? Oh, hawakan na natin para makita niyo ng husto. Pag hindi niyo na ako nakita nag-vlog bukas, tigok na si Maninay. Simba ko guys. Simba ko. Ito po ay tinatawag sa Bohol na likway na crabs. Mainit pa guys. Mainit pa talaga siya. Ay, tignan natin. Uy, crabs gid siya mga maninay. Lami siya mga maninay. Ay. Binras ko talaga to ng husto mga maninay kasi sabi nila kumakain daw ng itak. Ay, kalukuhan. Puro kalukuhan to sa maninay guys. Namasyal kasi sa bukid, nakita ni Maninay tigok. Kakurat kagahapon. Kay habang naglibot kami sa bahay ni Mayamia, tiningnan namin kung saan ako gagawa ng room para sa negosyo ko puhon. Pag-ikot namin sa likod ng hugasan namin, mayroong crabs. Kaya dali-dali kong hinuli yung crabs. Medyo nahirapan ako maghuli mga maninay at baka makagat ako kahapon. Kaya nag-ingat talaga ako na hindi makagat yung kamay ko. So nahuli ko yung crabs at inilagay ko sa balde hapon na may tubig. Inobserbahan ko muna yung sarili ko kung may magbabago ba. First time ko kasi magluto ng ganun na crabs. Actually nakakita ako ng mga crabs na ganun doon sa Bohol dati. Hindi ko alam kung katulad ba yan ng kinakain namin dati. Pero parang nakakita ako naman yung ganyan na kulay dati pag nangunguha yung mga tao doon. Kunti lang yung kinain ko mga maninay. Pinakiramdaman ko muna yung aking sarili. Baka mamaya matigok ako ba? Simba ko lang. First time kasi. Iba kasi yung dati na nahuli namin na nagpasyal-pasyal din sa kalsada. Malaki yung ano niya, kagang yun eh. Yung malaki yung isang sipit ba. Yun yung kinakain namin lagi. Yan, nakakita ako na may kumuha niyan. Pero I'm not sure. Kaya nakikiramdam muna ako kung may maramdaman ba ako sa sa sarili ko ba. Gilapuan rin ako. Ako pang sipit pa akong update guys. Buhay pa si Maninay. So guys, nakain ko na lahat ng crabs and in fairness, hindi naman nagbago ang aking pakiramdam. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Kaya makain yung crabs na yun mga Maninay. Bigla akong naano kanina ba kasi nagtanong-tanong ako sa mga friend ko na taga Bohol kasi sa Bohol talaga marami yung mga crabs ba. Marami yung kumakain ng crabs,
kung ano-anong klaseng crab. So, nagtanong ako doon sa mga kapitbahay namin sa Bohol kung makain ba yung crabs na pinakita ko. Bigla ba namang nagsabi na hindi daw yun makain? Na ano ako, sabi ko sa sarili ko, patay na jud ay ko dani. Sabi ko, pag surety ba? Kasi kumain pa naman ako. Sabi niya, dili nga day. Dili nga daw. Hindi nga daw makain. Ay, naku guys. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Ay, Diyos mio. Nakahingi ako ng tawad ni Lord guys nang wala sa oras. Nakiramdam talaga ako ng nakiramdam. Una, kumain ako ng sipit lang. Yung sipit lang ba yung kinain ko? 2 sipit at saka yung ano niya, kanang maliliit na paa. Tapos, nakiramdam ako ng nakiramdam. Mga siguro mga isang oras kalahati. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba. So, kinain ko na lahat. Inubos ko na lahat, guys. Sa awa ng Diyos, wala namang nagbago, hindi naman nag-ano yung pakiramdam ko, yung tiyan ko. Kaya, hindi po siya nakakalason na crabs, mga maninay. Pero, kailangan din natin magtanong-tanong kung magkain tayo ng crabs kasi maraming klase po yung mga crabs. Merong mga nakaka-poison na crabs at kung nagdadalawang isip ka at hindi mo pa nakita yung crabs na nakikita mo, magtanong-tanong ka muna bago mo kainin, mga maninay, dahil meron para iwas aksidente ba. Oo, kasi para naman maiwasan yung aksidente, mga maninay, kasi mahirap na pag ikaw binawian ng buhay at marami kang mga anak dahil sa katangahan. Nako, kawawa yung maiiwan, lalo na pag maliliit pa yung mga anak. Lalo na yung mga kumakain ng mga butiti, guys. Alam natin na yung butiti ay nakakalason. Bakit pa natin kakainin? Kahit nasabihin nating natanggal o tinanggal yung naka-poison part ng butiti, hindi pa rin 100% sigurado na hindi makakalason. 99% lang talaga na meron talagang ano, yung mga kahit pa kung gaano ka ka-expert na magkuha ng poison part ng butiti, may mga time talaga na palpak. Kaya wag po kayong basta-basta kumain talaga ng butiti kasi ang dami nang nabiktima sa butiti na isda, mga maninay. Dati, nung hindi pa ako nag-asawa, syuta ko pa lang yung ama ng mga anak ko, nakakuha sila ng malaking butiti, as in, parang 2 kilo yata yung laki. Tapos, meron silang kasamahan na marunong magtanggal ng poison part ng ng butiti. So, niluto nila, tinunuan. Alam niyo ba guys, na yung butiti, kahit 2 kilos na yung laki niya, alam niyo ba yung utak ng butiti? Ganito lang kalaki, oh. Yung ganito lang kalaki, yung utak ng butito, hanggang dito lang. Yung kalaki yung utak ng butiti. Tapos kumain ako, nagtikim ako ng kunti, sinabihan talaga ako ng papa ng mga anak ko dati, mga maninay, wala pa kaming anak. Magnubyo pa lang kami nung time na yun, magsyuta pa lang kami nung mga time na yun. Sinabihan talaga niya ako, wag kang kumain. Kasi kahit siya, hindi sigurado, di ba? Kaya, bakit pa natin kakainin yung mga nakakapoison na pagkain? Kaya dapat talaga magtanong-tanong tayo, mga maninay, to aware para maiwasan yung aksidente. So, ayan guys, buhay pa si maninay, no? Kanina, ay ang oras, 1:34 na. Sawa ng Diyos, buhay pa naman si maninay. Nagmo-molding pa at nag-i-steam na aking balanghoy. So, hindi pa ako tapos, mga maninay, na mag-steam ng balanghoy. So, about naman sa gallstone, pag-usapan natin yung about sa gallstone ko. Mamayang gabi, mag-video ako kung paano ko i-prepare yung aking iniinom. So, sobrang thankful ko sa nagturo sa akin na olive oil at calamansi juice yung i-mix tapos inumin. Thank you so much, good. So, ayan guys,
sinisikap kong magtagalog talaga para maintindihan naman ng mga Tagalog, Tagaluson o Tagalog na mga tao yung aking vlog mga maninay. So kung meron kayo hindi naiintindihan sa vlog ko na Bisaya, pwede din kayong magtanong sa akin. O isulbad na to sa Bisaya, English, Tagalog, Chinese o unsa pa na diha kung makabalo lang ta. So maraming salamat guys. Hindi pa ako tapos mag-molding. Guys, sa mga nagtanong dyan, ayan na proof yan. Proof yan na gallstone talaga yan mga maninay. Sobrang laki po yung lumabas ngayon. Ayan, pinakita ko sa inyo yan para maniwala talaga kayo mga maninay at hindi talaga ako nagbibiro at naggawa-gawa lang ng istorya, no? So dalawang bisis na po ako nagpop ngayong araw, and yung pangalawang bisis ko is kunti lang yung gipop na ko, and then tiningnan ko ulit, nagulat ako sa laki ng lumutang. Ayan hindi pa lumabas lahat. So meron pa. Kaya dapat talaga pag meron tayong mga gallstone, huwag natin ipaupira agad mga maninay dahil pwede lang siya sa olive oil at limonsito. So grabe talaga ang gulat ko sa laki ng nakita ko ngayon na gallstone. Kasi hindi ko in-expect na ganito kalaki yung lalabas na gallstone. So marami pa siguro itong mga kasama, kaya meron pa ako mga 2 inuman siguro yun, 2 gabi na inuman na olive oil. Tatapusin ko yung yung olive oil para talagang matanggal lahat ng gallstone. So pag nagpop ako na wala na akong makikita, so i-stop ko na yung pag-inom ng olive oil at saka limonsito. Update sa life ni Maninay. Tapos na ako mag-molding sa ngayon. Tapos ready na po yung aking salaan dito, excuse me, at baso. Andito na yung tasa di day baso guys. Tasa. Tapos meron na akong limonsito dito. Ito. So ang gagawin ko ngayon ay gawin kong juice. Pigain yung mga limonsito para gawing juice. Hindi siya hahaluan ng tubig guys ha. Pure limonsito juice talaga, at andito lang yung aking olive oil. So mga 2 inuman na lang siguro to guys. Maubos na yung aking olive oil. Ayan. Hindi pa ako tapos mag-steam mga maninay. And so guys, para sa mga nagtanong kung paano ko ginawa na lumabas yung gallstone ko, ito po, panoorin nyo po. Meron po akong limonsito dito. Ayan. Limonsito. At meron din akong salaan dito at tasa. So, hinihiwa ko po at pinipiga yung limonsito. Pure limonsito po siya mga maninay. Sa mga gusto at mayroong mga gallstone dyan, panoorin nyo yung video ko. Ganito po yung ginagawa ko gabi-gabi. Pang-4 na gabi ko na po ito na iinom ng limonsito with olive oil. Yan. Pagpasensyahan po ang aking kamay dahil medyo may mga balanghoy pa yan kasi katatapos ko lang mag molding ng balanghoy. So hindi pa ako nakahugas ng kamay dahil galing po ako nag-steam. Mamaya na ako magpunas.
ito po yung aking tasa at salaan. So, yung napiga kong limonsito is 13 pesos lang po mga maninay. Pakita ko sa inyo kung gaano karami yung limonsito. Ito lang po oh. Ganyan lang siya karami. Tapos, lagyan ko din siya ng ganyan karami na olive oil. Ayan. Sakto. Ayan guys, oh, makikita nyo guys, yung olive oil nag-separate siya. So, kailangan mo siyang i-mix. Kuha tayo ng kutsara. Ayan. So, nag-almusal pala ako, mga 6 yata yun, nag-almusal ako. Ay, nag-almusal, nag-dinner. Kumain ako ng dinner mga maninay. Maaga pa ako kumain na ng dinner. Para at least pag inom ko ng nitong lemon juice at saka olive oil, lugdang na. Ni ano na yung kinain ko. Sobrang asim. So, ganyan lang po yung ginagawa ko gabi-gabi. Pag sinubukan yung mga maninay, pag kayo ay mayroong gallstone, so, kung naniniwala kayo sa mga homemade remedy, gawin nyo na kung ayaw nyo maoperahan. Kasi napakahirap po pag naoperahan dahil kailangan mo ng pira, malaking halaga para maoperahan ka. Kaya kung ayaw mong maoperahan, gumawa ka na nito homemade. Gayahin mo na yung ginawa ko mga maninay. Super effective po talaga yung ginawa kong homemade remedy na para sa gallstone. Dahil 3 araw pa lang, mula ng 3 gabi pa lang na uminom ako ng kalamansi at olive oil, lumabas na siya. Lumabas na po yung gallstone. At yun nga yung nakikita nyo kanina. Actually, pangalawa na yung poop ko kanina na nakikita nyo na malaki. Pangalawa na yun. Una ko nakita, unang poop ko kaninang umaga, 5 pieces. Parang munggo lang siya. Sing laki ng munggo at malaki ng konti sa munggo. Tapos, 2 bisis po ako nagpoop kaninang umaga, mga umabot ng 1 oras sa kalahati yata yun. Nagpoop na naman ako, yun na yung malaki na gallstone na lumabas na pinapakita ko kanina sa video ko. Promise po guys, wala po tong halong kalukuhan. Totoo po talaga yung nakikita nyo kanina na gallstone. Nakuha ko po yun sa poop ko. Kinuha ko talaga yun mga maninay para ipakita sa inyo na totoo po ang olive oil at calamansi juice. I-mix mo siya. Kung gaano kadami yung olive oil, gadun din kadami yung calamansi juice nyo. Kaya guys, paki-share naman sa video ko para ma-aware naman yung mga may gallstone na gawin yung homemade remedy. Dahil kahit pa nakaschedule ka na ng operahan, kung hindi ka magpapa-opera at ito yung gagawin mo, super effective po mga maninay. Hindi po kayo magsisisi, promise po yan. Kaya, maniwala po kayo kay God mga maninay. Merong milagro mga maninay. Kaya, paki-share na lang sa aking video. Maraming salamat.